Ipinatawa ng nagdaang taon ng ekonomiya ng Pilipinas. Nandiyan ang giyera sa gitnang silangan na nagpataas sa presyo ng produktong petrolyo na nakaapekto sa kabuuang paglago ng ekonomiya. Pero sa kabila ng hamon, nagawa pa rin ng Pilipinas na mapabilang sa tinatawag na upper middle income country matapos ang halos 40 taon. Ang SONA Special Report hatid ni Naomi Tiburcio. Nagsimulang matatag ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2025. Katunayan, umabot lang sa 0.9% noong July 2025 ang inflation ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito ang pinakamabagal na inflation na naitala sa buong taon at pinakamabagal sa loob ng 6 na taon. Bukod dito, matatag din ang consumption, services at remittance sa bansa. Kaya naging isa ang Pilipinas sa fastest growing economies sa buong Southeast Asia ayon sa Asian Development Bank. Pero noong unang bahagi ng 2026, pumutok ang giyera sa gitnang silangan. Malaki ang naging dagok nito sa bansang umaasa lang sa imported na petrolyo. Bukod sa epekto sa supply at presyo ng petrolyo, apektado din ang presyo ng iba pang bilihin dahil sa pagtaas ng transportation cost. Dahil dyan, sumipa ang inflation sa pinakamataas na level nito ngayong 2026 sa 7.2% noong Abril. Yung transport kasi higher level pa rin. But the risk would be on the food side, no? Kasi yung price of rice, price of fish. Apektado nito ang kabuang paglago ng ekonomiya. Sa unang quarter ng 2026, lumago lang ang ekonomiya sa 2.8%, mas mababa sa 5.6% noong ika-4 na quarter ng 2025. Dahil dito, isinailalim ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pilipinas sa National Energy Emergency. Tinutukan ng gobyerno ang pag-stockpile ng petrolyo at pagkontrol sa biglaang pagsipa ng presyo nito. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. Bukod dito, nagkaroon din ng mga fuel subsidies sa transport sector, discount sa mga commuter at mas murang pagkain. Sa tulong ng suporta ng gobyerno at ang bahagyang pagkalma ng gulo sa gitnang silangan, unti-unting bumagal ang inflation. Kasabay nito, idineklara ang Pilipinas mula lower middle income sa upper middle income matapos ang halos 4 na dekada. Ibig sabihin nito, tumataas na ang kita ng mga Pilipino kasabay na mas lumaking ekonomiya. This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. Sa ilalim nito, lalaki ang potensyal ng Pilipinas na makaakit ng investors at negosyo para makapagbukas ng mas maraming dekalidad na trabaho. Pero hindi ito nagtatapos rito. Kailangan pa rin itong suportahan ang mga proyekto ng gobyerno sa mas madaling pagnenegosyo. Para sa SONA ng Pangulo, ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.